with his people. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Morning po, Father. Patiin natin ang mga katabi nating good morning. Pero pag ganyang dumidilim, parang hindi nagiging good ang morning na naman, no? Parang ho tayong nenenervyos, kaya nga yung ating photo booth para sa mga lolo at lola ay inusog-usog na natin sa gilid para maging safe at magamit natin mamaya. At today is the 17th Sunday in Ordinary Time. At alam ho natin pare-pareho, katatapos lamang ng isang tila madilim, mahirap na yugto na naman ng kasaysayan ng ating bansa, na dahil yan sa bagyong Karina at Habagat. Alam nyo, meron po akong kaibigan, nag-message siya sa akin nung Friday. Sabi niya, "Alam mo, Father, mabait naman talaga ako, sana wag silang magalit sa akin." Ang pangalan niya, Karina. Kaya kawawa naman ho ano. And I am sure, maraming nasira, maraming nawala. Nagdulot po ito ng matinding takot at pagod na naman sa maraming tao. And we all have our own stories. Dahil lahat tayo apektado nito. May kanya-kanya tayong kwento. Gaano kataas ang tubig sa inyo? Ilan ang nasira sa inyo? Nasaan ka noong bagyong yon? At ang ating simbahan po ay may kwento rin na ganyan. As early as 3 a.m., kasama kami sa mga maagang nagising
Kami ni Kuya Ronald, bumaba kami, ginising kami ng tubig na, buti na lang dyan lang sa hallway ho natin. Alam nyo, kagaya ng pandemya, hindi biyaya ang pandemya, pero maraming naging biyaya noong pandemya. At mga kapatid, kapag naman may kalamidad, ito ang asahan natin. Maniwala kayo sa hindi. Kahit papano, lumalabas pa rin ang mabuti nating abilidad. May abilidad sa bawat kalamidad. Alam nyo, tamang-tama po yan for this Sunday. Today is Filipino Mission Sunday. Muli nating ipakita, muli nating ipaalala ang missionary heart o pusong mapagmalasakit ng mga Pilipino. Kagaya ho ng nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. We just heard again the story, the miracle of the multiplication of the bread. Pero tandaan natin, hindi lang tinapay, may isda rin. Narinig natin ang kwento ng libu-libong pinakain ni Kristo gamit lamang ang ilang pirasong isda at tinapay. Ito'y nangyari nang makita niya ang maraming taong sumusunod sa kanila. Why? Sabi nga ng Ebanghelyo ni San Juan, nakita ng mga ito ang kababalaghang ginawa ni Kristo. Kaya sumusunod sila. Naniniwala sila. Pero nakita sila ni Kristo. At nung tinignan sila ni Kristo, naramdaman sila ni Kristo. Naawa si Kristo sa kanila kahit hindi sila nagsasalita. Magandang pakinggan yon. Narinig sila ni Kristo. Naramdaman sila ni Kristo kahit hindi sila nagsasalita. Napagod na sila. Nagutom na sila. My dear friends, always remember, even without saying it, God can feel you. Even without saying it, God knows what you need. Pero hindi naman niya kagad-agad sinabi na, itong kailangan ninyo, ito na ang gusto ninyo. Alam ninyo, maganda itong pagkakataong nakita ni Kristo. Hindi niya kagad binigay. Kahit sabi ng Ebanghelyo, alam naman niya kung anong gagawin eh. Ano ang ginawa ni Kristo? Kinuha niya itong pagkakataon para palabasin, para ipakita ang kakayahan, ang abilidad ng kanyang mga alagad. Anong sabi niya? Saan tayo kukuha ng ipapakain sa kanila? This is just a test. Saan tayo kukuha ng ipapakain? Alam naman ni Kristo kung anong gagawin. Pero ang gusto niya, kayo naman, anong gagawin niyo? Di ba nga ang sabi sa mga magulang, huwag mong laging binibigyan ng isda. Turuan mong mangisda. Para kapag wala ka na, kaya niya. Alam niya. Kaya siguro sabi ni Kristo, kayo naman, anong gagawin niyo sa kanila? Tinuruan ko na kayo. Nakita ninyo na. Kayo naman. You know, my dear friends, in life, time will come for you. Your time will come, hindi lang para makaangat ka sa iba. Hindi lang para makalamang at manalo ka sa iba, kundi para makatulong ka naman sa iba. At madalas, alam nyo, pinapalabas ng Diyos ang kakayahan na yan, ang abilidad na yan, na maging mabuti at gumawa ka ng mabuti sa bawat oras ng paghihirap at pagsubok, katulad ng kalamidad. Kaya kapag may dumarating na problema, makinig po kayo, kapag may dumarating na paghihirap at pagsubok, huwag mong laging iniisip, huwag mong laging sinasabi na ginawa ng Diyos ito, na binigay ng Diyos ito. Pero kasama natin ng Diyos sa hirap at ginhawa, sa tag-ulan at tag-araw, kasama natin ng Diyos para ibangon tayo, para ibalik ang araw sa buhay natin. Para tulungan tayo
na gamitin ang angking kabutihan natin. Kaya nga alam ho ninyo, yung unang pagbasa at ikalawang pagbasa, ano ang pagkakatulad ni Eliseo at ni Pablo? Pareho silang ginamit ng Diyos para turuan, paalalahanan ang mga tao na gumawa kayo ng mabuti sa isa't isa. Huwag niyong bigyan ng lugar ang saktan, ang sirain, ang patayin ng isa't isa. Ipakita mo, gamitin mo ang kabutihan mo. Sabi ko nga po nung nagdaang mga linggo, minsan, naiiwan mo lang siguro. Nakakalimutan mo lang siguro. Kaya, kesa patulan mo, kesa awayin mo, kesa gantihan mo, yung mga nagsasabi at gumagawa ng mali sa'yo, umuwi ka na lang muna. Kunin mo, ilabas mo, at ipakita mo ang mas tama at mabuting ugali mo. At kung meron mang sigurong naging instrumento ng Diyos sa buhay natin para maniwala at para magpaalala ng kabutihan natin bukod sa mga magulang natin, I believe lahat tayo sasang-ayon. Bukod sa mga magulang, meron pang isang naniniwala na mabuting tao ka. Yan ang ating mga dakilang lolo at lola. Happy Grandparents Day sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mga lolo at lola. Kung kasama niyo sila, batiin niyo naman ang mga lolo at lola. Happy Grandparents Day po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mamaya pagkatapos ng misa, meron tayong photo booth para sa kanila at regalo para sa kanila. Salamat sa mga lolo at lola natin. Kahit mahina na ang pandinig, kahit malabo na ang mata, kahit kuba na ang katawan, puti at manipis na ang buhok nila, pinapaalala pa rin nila na lamang at panalo pa rin ang maging mabuting tao. Amen. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, alam po natin na pwede pa rin tayong dalawin, makaranas ng taghirap, tagpagod, at taggutom sa buhay. Pero marami ka nang nalampasan, marami ka nang napagtagumpayan sa awa at tulong ng Diyos. Basta, kasama ng maraming dasal, ang mabuting asal. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Mabuting abilidad, anumang dumating na kalamidad. Amen.